Yan, ayan. Good morning. Hello, how are you doing? What's your name again? Remy. So my name is Solomon, by the mga kaibigan, and I've met Remy. Gano'n nakatagal, mga alam buwan na rin, ano? Yeah. So anyway, the reason why I wanted to talk to her is I want to know her story, kung paano ka nagsimula. So how long have you been living here in the United States? Since 99. 99. Year 1999. So you came here as an immigrant? Yeah. My father is US Navy. US Navy. So pumunta ka dito. So when you were going to school, alam mo na nasa Amerika ka mapapadpad. Yeah. Sa Pilipinas pa lang You were getting high ready for school. the US life. Yeah, high school pa lang kami, walang katulong. Kami lang Kayo lahat. naglilinis ng So where are you bahay. from in the Philippines? Cebu. But Cebu. originally we're from Mindanao. So Bisaya. Bisaya You wanna na ay- say hello in Bisaya? Mayong buntag, mayong udto. Mayong gabi Mahing sa inyong bunta, oh, tanan. yun. Anyway, so you were in high school. Tapos sinasabi nila na, because you are a registered nurse ngayon. LVN. LBO. So dati sinasabi nila na para maging matagumpay ka, mag-aaral ka ng nursing, pumunta ka ng Amerika. So pinangarap mo ba yun? Maging nurse sa Amerika? Actually, ang pangarap ko talaga engineer kasi ako sa engineering school Saan? sa Cebu, Cebu Institute Siliman? of Technology. Oh. So parang yung school na yun is made for engineers. Engineer. Pero yun nga. So yan ang pangarap mo. Tapos natapos mo naman yung anong course mo nung college? Graduate ako ng high school at may grade ako kaagad dito. Hindi ka na nag-college sa atin. Dito na ako nag-at. So when you moved here, anong inaral mo? Nag-ano muna ako, nag-caregiver. Nag-caregiver for how long? Tapos nag-CNA 3 years. Tapos I always go classes, saddleback, gerontology ako. So Gerontology. Anong ibig sabihin nun para sa mga study of aging. Did you like that? Actually, I like it. Oo. Tapos naging activity director ako ng No. 9 years Saan? sa Laguna Hills Anong pangalan ng Rehab. rehab? So masaya pa naman yun. Doon ako doon ako nagtalaga. Kung ka nagdalaga. So anyway, nag-caregiver ka. Gaano katagal ka naging caregiver? Para sa akin, I'm always a caregiver. I think once you're a caregiver, nandiyan na sa iyo yun. Hindi gaano ka katagal nagtatrabaho sa caregiver? Mahirap ba? Kahit nung naging nagtrabaho ko sa activities, pa rin ako caregiver pa rin ako Oo. Tapos, kahit nung nag-aral ako ng nursing, caregiver pa din ako. I go as a caregiver at night, tapos nag-aaral during the day. Oh wow, ang hirap naman nun. O, kinaya mo yon? Kaya na. So maraming mga taong nangangarap na makarating ng Amerika. Ano bang meron dito sa Amerika sa tingin mo? Well, maliban sa napakagat na nga naman, nasa ilalim kami ng araw ngayon pero hindi siya ganoon kainit. It's still nice and cool, malamig ang hangin, malinis. So ano bang pagkakaiba ng Amerika at ng Pilipinas sa tingin mo? Sabi nila, land of opportunity. Totoo ba yun sa tingin mo? Maraming opportunity. Maraming nagpapautang sa'yo. Open ang utang. Open issue. So yun ang mahirap. Ang sa Pilipinas kasi, you have to have cash para makabili. Dito may credit line ka nga. Anything in there, kailangan pag-ipunan. Pag-ipunan. Dito pwede Dito, pagtrabahuan. pagtrabahuhan. So nakapagtrabaho ka as Masipag ka lang kahit anong trabaho. So ngayon masasabi mo ba na nakamit mo ng American dream? O marami ka pang mga pinapangarap? Siyempre, yung pangarap hindi tumitigil. Anong pinaka-ultimate dream mo na pag sinabi mo nakamit ko ito, okay na ako? Ano sa tingin mo? Retired. Retirement, napakabata mo pa. Ilang taong ka na ba? Na ako, 47. 47, batang-bata pa. So ibig sabihin noon, marami ka Tanda na. Hindi naman, marami pang mga yung iba nga, kagaya ni sino ba? Si Saunders, yung sa KFC, di ba 70 na siya 70, 70 plus na siya nagtagumpay. So anyway, so nag-LBN ka. So ngayon, isa kang LBN. You are actually on call right now, di ba? Nagtrabaho actually ako ngayon. Nakascrub siya ngayon. So pag may tumawag sa'yo, pupunta ka doon, tatanong ka doon. So mahirap bang maging LBN? Depende.
ano ako parang 10 years yata ako sa nursing home. Tapos nag-kids with disability ako for 5 years. Tapos ngayon nasa hospice ako. Nasa hospice ka. Rewarding ba financially ang maging LPN? May pera ba? Yun ang tanong ko, Tirachan na. Kung alam mo paano kumita, diskarte. Diskarte. For example ngayon, sa sitwasyon mo ngayon, kumikita ka naman. Oo naman. Kumpara sa ibang Okay mga naman. sa LPN ka, so maganda. So maraming mga oportunidad. Now, kanina nag-uusap kami, mayroon ka din ibang business na ginagawa, di ba? Anong mga business na ginagawa mo? Yung husband ko, merong food truck. May food truck kayo. So yun, so ibig sabihin, pwede kang maraming gawin. Pwede Besides- ako magluto para kumita. Pwede pa rin ako mag-caregiver. Kung gusto mo. Kung may gusto. Kung may mahanap. Kung gaano katagal yung pagiging LPN mo, how long did it take for you to finish yung pagiging LPN? 2 years. 2 years. Part-time. Part-time. Part-time lang. Kasi kailangan mo din magtrabaho para sustain yung expenses mo. Yes, so marami ang mga nangangarap na mga kababayan natin mula sa Pilipinas, papunta sa Amerika, magmamigrate sa Amerika. Ano sa tingin mo ang magandang advice mo sa kanila? Is it worth it going to America na nandito pa, buhay pa ang American dream ang tanong? Kung naghahanap ka ng buhay mayaman sa Pilipinas, hindi buhay mayaman dito I mean, you have to do everything. Walang katulong. Walang maglalaba para sa iyo. Walang You do nagpa-plancha everything. sa iyo. Oo. So yun lang ang medyo kaibahan natin. Sa Pilipinas kasi kung medyo may nakakaangat-angat May pera sa buhay, pwede kang magkaroon ng katulong, Kasama sa helper sa bahay. Pero dito So wala. dito you do everything, Everything on you your own. do it by yourself. So nakapag-adjust ka ba nung unang panahon? Nung nagdito ka, how long did it take for you to be able to adjust to American life? Actually, ang in-adjust ko dito is weather. Bakit Kasi malamig nung dumating ako. anong so- buwan? Dito ka ba sa California talaga? California talaga ako. Orange County. Orange County na. Dito Tapos- sa Orange County, napakaganda nga naman. Pero sa driving, pinag-aral na kami ng driving sa Pilipinas. Sa Pilipinas pala. Kasi alam na dito kayo papunta. Weather lang siguro. Weather lang. I moved to Los Angeles, then nag-San Diego ako, pero Orange I love County pa napagsak. Orange Siguro County, kanya-kanya. kanya-kanya. Pero kanya-kanya tayo mga di ba? Pero Kung saan ako ka din. nagsimula, Ako din Orange County talaga ako. Parang hindi ko na, I can't see myself living anywhere else. Kasi ang ganda ng Orange County nga naman. So Yes. ikaw, Malapit sa lahat. malapit sa lahat. Malapit sa LA, malapit sa San Diego. Ngayon, at saka, if you're gonna fly out, galing ka lang ng Pilipinas recently, di ba? Gano'n ka katagal sa Philippines? 2 weeks lang, Anong ginawa mo doon? I visit my half-brother na may sakit. Basically, oh, I stayed in Mindanao. Mindanao. Sa Mindanao. Mas cheaper kaysa living in In Manila. Manila. Although pwede rin ka sana mag-stay sa Manila. Actually, may place din naman siya sa Maynila, pero they're trying to go back sa kung saan kami galing. Sa Mindanao. So, he's been living in Mindanao for 3 years now, I think. 3 years after. So maraming gustong pumunta ng Amerika, magtrabaho dito, magpayaman, magkaroon ng napaka-successful na career. But at the end of the day, marami rin bumabalik sa Pilipinas. Isa ka ba sa mga taong gano'n? What's your Oo. plan? Yan ang ko. I think there's no place like There's no place like home. So bakit pa tayo nagpapakahirap dito? yun magandang tanong, hindi ko rin masagot. Kasi mas magandang Mas madali oportunidad. yata yung pagtatrabaho. And you can Mahirap kasi ang trabaho sa Pilipinas. Para sa akin, kung nag-stay ako sa Pilipinas, siguro manicurista lang ako. although there's nothing wrong with manicurista. I mean, it's a work, para sa akin, pero mahirap. job is a job. Pero mahina ang kita, yun ang sinasabi natin. So dito kasi, maski ordinaryong employee ka lang, minsan yung mga trabaho, like for example, if you're a caregiver, although hindi natin binabalit ang pagiging caregiver, malalaki pang ang kita nila minsan kesa sa mga nag-opisina, di ba? Totoo. So pag yung monthly na sweldo mo dito sa caregiver, parang pwede nang i-compare sa isang mga boss sa Pilipinas. Di ba? Kasi Bank manager, I think. bank manager or probably even more, lalo na yung mga mahilig overtime. Yeah. So ang pangarap mo is to be able to make it magnegosyo, di ba? Mag-retire ka. Sana makapag-ipon na I have enough money para mag-build ulit ng bahay ng
ulit, what do you need? Bakit sa nakabili ka na? Pilipinas. Well, may mga property doon, pamilya ko, pero kanila yun eh. Hanggat hindi nabigay sa'yo, hindi sa'yo eh. So mas maganda yung So, may there's sarili a mo. chance na ibebenta nila. Alam mo yun, mas maganda yung sarili mo. Mas maganda yung sarili mo. So ano pa bang, anong pinakamahirap na sitwasyon na naranasan mo na parang sabi mo, ayoko na sa Amerika, gusto ko nang umuwi ng Pilipinas. Dumating ka ba sa point na gano'n? Was there a time that you thought of going back na lang sa Philippines? Nung nagbuntis ako sa anak ko, iniisip ko na kung paano na kaya lahat, paano ko alagaan yung bata at the same time magtrabaho. Yes, kasi sa Pilipinas, marami tayong pwedeng makasama doon, mga kamag-anak. or Yeah, mga- kahit kapitbahay mo nga, Kapitbahay sabihin mo mo. lang nga, pwede iwan sa'yo kung So pwede, sandali. yung trust ng Oo, madaling tsaka makita, wala dito, namang tao dito doon. kasi pag iniwan mo yung bata, makukulong ka. Diba? Yes, correct. Oo nga. Kailangan Ilang taon ba ang bata para pwede mong iwanan mag-isa? 14. 14 na pwede mo nang iwanan Ayoko mag-isa. lang sabihin dito. Ganon. para hindi pa siya mag-isa. Para ano pa lang siya. Lagi niyang maisip na Bata siya pa has siya. to be someone else. Be with someone, oo nga, oo. So kaya napakadami pa natin parang pwede rin pag-usapan, mga pangarap, kasi I'm sure, lalong-lalo na sa mga sitwasyon sa Pilipinas ngayon, a lot of people are actually suffering sa mga nangyayari, sa mga corruption and everything. A lot of people are actually wanting to get out of the country, makaalis ng Pilipinas, makapunta sa ibang bansa, particularly dito sa Amerika. Kasi nga, sabi nila, sabi mo nga kanina, at the land of opportunity, the land of milk and honey, na pag nandito ka, masipag ka lang, there's a chance for you na makaarangkada, maka-build ng sarili mong yaman at naging okay ang pamumuhay mo dito, siguro na eventually sa Pilipinas to be able to do that. So, however, at the end of the day, ang pinakamahalaga is kung saan ka masaya. Sa ngayon, tatanungin kita, saan ka pinakamasaya? Like you were in the Philippines, did you wish to come back here? Siguro nung dalaga pa ako, kung nag-move ako doon sa Pilipinas, I would be okay. You know? Pero ito kasi nag-build na ako ng pamilya dito. I have my So, kid. So it's harder for you to Mahirap ng kailang, syempre, ayaw mo mahiwalay sa anak mo. Yes. Pero baka pag nag-college na to, maybe she wanted to go there. Are you going Uh-huh. right Or maybe after school. After school. Kasi pag nag-college to, iniisip na niya kung saan siya gusto mag-aral eh. Tinuturuan mo ba Gusto siya ko ng naman nilang ng malayo. Filipino culture? Oo naman. So magalang. Mahirap, magalang, mabait. Yeah. Ang problema, hindi mo pwedeng ipilit yung Kasi dito ba yung mga karapatan sila, yung mga bata, di ba parang karapatan ko to, ganito, ganyan. They know their rights, ika nga. pero mabait yung bata. Pero maganda sa kultura natin is very respectful yung mga tayo, di ba? Yeah. So sana may pasa natin sa mga next generations. So you've tried so many different things and you're, basically nurse ka na rin, di ba? Even as a nurse. 1 more year to be an RN. RN. Ano bang difference nung Medications, Maliban sa sweldo. maliban sa sweldo, medication, hindi kami pwedeng magbigay ng IV medication. Oo. So, I could start IV pero I could not do IV post sa medications. Okay. Pero so mas malaki ang sweldo ng RN. Mas malaki. Do you want to be eventually become an RN o No plans. I mean, matandaan na. di ba batang-bata pa yan, yung ibang nga Mahal. 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 Ipapadala ko na lang sa Pinas. Gawa na lang bahay pag nagkataon. Ipapadala sa Pilipinas kasi wala ka naman yata pinapadala sa Pilipinas. Wala naman. What I mean is to build a house. You bring your money there to invest, parang gano'n. Sa kanya, I want to be a manager in the bank. How much money do you expect being a manager? Saan? Sa bangko daw. Hindi, yung kanina. Hindi, No, Hindi, I mean compare. Yung Kasi ano ka eh. Yeah, did you ask Tony? Good numbers, right? Iba. Hindi. Yung school namin,
is famous sa engineering school. Actually, mga classmates ko were engineers. Talaga? Sa Dubai, sa somewhere Middle East or Asia. So ngayon kung babalik ka, pwede mo pa pang balikan yan o feeling mo tapos na yung tunang buhay mo na yun? So, I think kung babalik ako sa probinsya na lang, it's more quiet. Kasi wala na yung mga kaibigan ko din dyan eh. Nag-abroad na din. So bakit ganun? Yun ang napaka-lungkot lang na mga tao gusto nilang maging professional tapos gustong umalis, gustong mag-abroad. Do you think that's, to me it's really sad kasi nga umaalis yung mga magagaling natin mga kababayan. Oh, money. Ano sa tingin mo ang dahilan nun? Pera, More money. Always. Sweldo. sweldo. At saka parang hirap umusad sa Pilipinas, napakadami. Alam mo, Unless you make a business. yun na nga. Pag umuwi ako sa Pilipinas, para ang hirap makipag-transact, even banks, it's so frustrating. Parang walang mga appointment yung tao doon. Ang hirap, napakahirap sa totoo lang. So it's dito medyo... Actually, experience ko to. Actually, marami kami experience ng kapatid ko. Okay. We went to the store, tapos umorder kami ng pagkain, tapos she gave us it's like a bakery. So she gave us the bread. But then we added more. And then umupo muna siya, tapos gusto niya magpapakilay sa I think yung magkikilay sa kanya went to the store as well. So umupo muna siya habang naghihintay kami sa kanya. All she has to do is to go to the kitchen and grab that empanada, give it to us. Pinapatingin na mo muna yung kilay. Oo. So hinihimas-himas mo na siya nung gagawa. Oo. Tapos siguro sabi niya, sige mamaya gagawin natin to. It's like walang urgency. Parang hello, we're just waiting here looking at you. Parang kala nila cheap ka. Parang hindi naman. Parang Oh. if nakita niya kasi yung gagawa ng kilay niya. Oh. Ganon. Yun na nga. Tapos parang may iba ding instance na Gagawin nila. we went to the store din. Oh. Tapos at the same time, ganun din. Mas inuna niya yung ibang bagay kaysa asikasuhin kami. So that's why yung Straighting ha. siguro sa sweldo. Siguro nga, kasi nga kung wala kang tawag doon. Yeah, siguro kung ayos ang treatment sa kanila ng may-ari, and I don't know, maybe if she owns it, she would probably have treated you differently. Baka may-ari yun ng store. Siguro, ewan ko. I don't know. Pero kahit may-ari ka ng store, di ba? It's your business. Oo nga, dapat gawin mo Should ng be, tama. Oo nga. So anyway, ano pa bang mga ano pa ba? So anong pinaka gusto mo naman dito sa Amerika? Ako, I can tell the weather. I love the weather, lalo na sa OC, sa San Diego. Kasi parang, sabi nga ng isang kaibigan ko, parang naka-aircon ng buong Amerika. Pag winter, Pag winter, pag summer, napakainit Pag summer naman, hindi naman. Ang maganda dito, hindi ka papawisan ng todo eh. Pero alam mo, mas Everything in America is good. ma-appreciate mo palang pagpapawisan ka. Oo nga, minsan. Yes. You feel good. Same day, that's why Yeah, it's Yeah. like, last visit I have, talagang, mas gusto ko Feel yata good, sa ha? labas. Yeah. So anyway, maganda ang weather, maganda ang, may traffic din dito, pero Surroundings. hindi naman At saka, mas malinis. Kasi minsan, sinasabi nila, Yun lang, mas malinis. for example, halimbawa punta ka ng Maynila or sa mga cities, sasabihin nila na minsan parang ang arte-arte na natin. Pero hindi po. Parang medyo nasanay ka, maski ilang buwan ka lang kunyari dito, magbakasyon ka lang dito, makita mo yung linis, ang iba, you can't help but compare. Ay naku, buti pa sa Amerika malinis. Hindi ko naman minamalit kasi may mga lugar naman sa Pilipinas na napakalinis. Malinis din. Pero ang ano lang, I wish na yung mga aso nila, mga dumi ng aso nila, alam mo yun, it's everywhere. Yes, Pag bumaha, oh my God, can you imagine? oh my God. Oo nga. Okay. So, Hindi pa talaga. Ano sa tingin mo ang magandang talaga, mahirap ano ang kunyari, if you have a magic power, anong pwede mong dalhin sa Pilipinas sa tingin mo? Anong gusto mong dalhin sa Pilipinas na nandito sa Amerika? madami. Maliban sa pagkain, alam mo yun, Although in fairness, sa pagkain natin naman sa Pilipinas, sagana talaga din dito. sagana dito, oo nga. Although ang prutas doon, it's the best. It's the best. I love, The papaya in there. I love the Philippine mango. Diba?
So anyway, yun lang po. Yun lang. That's actually yun lang. We're just interviewing Chatting. Remy, chatting. Tinitingnan lang natin. We just want to show you kung anong meron dito sa Amerika. And because I met Remy, yun nga sabi ko, nurse siya. Sabi ko maganda. Tsaka maraming mga gustong maging nurse dito sa Amerika kasi nga gusto nilang magtagumpay. But then again, Yeah, easy kasi ang job ng, I mean, di easy, kundi you have Well a lot of compensated. hours sa medical. It's 24 hours. I mean, yes, kaya ang demand is really high. so i-recommend mo sa kanila na pumunta dito sa Amerika at maging ano din, Everybody Anything must come medical. here. Oo. anything medical. Dati. Or, do whatever you love to do, di ba? Yeah. Sabi nga ni parang Norman Vincent said, find something you love to do and you will never have to work another day in your life. So if you're doing Parang something, you're enjoying what you do. ikaw, what keeps you excited? Anong pinakamaganda mong, for example, what makes you wake up and excited sa umaga? Of course, family. Family. Ngayon, yung so kung meron kang gustong gawin sa buong buhay mo na yun, ano kaya yun? I just wanna go vacation. I just wanna go, I mean, retired, I guess, I model ko to eh. I go, Everybody kasi, I can stop working you can stop working and just enjoying every day. During everyday life, ika nga nila. So, Ito yung goal natin. so one of these days, kakausapin natin si Yeti Bebot kasi she is one of the first, actually she's probably one of the first Filipina who owned Filipino store here in Orange County. Siya po. So ngayon medyo pagod na Doña daw siya. Bebot. Doña Bebot. Tapos na daw siya doon. So sabi ko nga bakit hindi parang ulitin ulit. Tignan natin kung baka meron pa ulit. So anyway, thank you so much Remy and I really you. appreciate you Yung talking camera to us. woman natin, And of course, kailangan mo iikot yung camera. Thank you our camera. Rice, LB, Halika, why don't you join us in the screen? Yung IV. So what's your name again? I can start IB. Danielle. So your mom is. What can you say about your mom? What's your favorite thing? What are you so proud of about your mom? I've known her for 15 years. I think she's the most lovely woman ever. Oh, She's just yeah. like, I love spending time with her. I love going to she's a non-call nurse. I love going to work with her, like as a Oh, companion wow. for the Ah. carpooling and stuff like that. It's just, no, I love spending time with her. Oh, that is so nice. So what's your? Do you want to be like your mom? Well, Career-wise? I'm not sure where I want to go in life. Oh, I know, kasi you're too young. You're only 15, di ba? Yeah. So how do you see yourself like in the future? Or what do you want to do? Actually, I want to do like. I Maybe a don't know, I nurse or wanna a be doctor. I want to be like versatile in many things. Like, I don't know. Right now, I'm taking a course in high school where I could study TV/film, which I think is really good. And maybe I'd want to have like a career path in like that certain area. Oh, that's very nice. Oh, I have a quick question. Do you speak Bisaya or Tagalog at all? Only a little. Sorry. Sorry po. Very, very I think little. I heard my ate. She said one time like speaking Taglish or Tagalog English sometimes. So, but I don't speak fluent. Unfortunately. That's understood. But I hear you, very respectful siya. Mga kaibigan, so maraming Oh, salamat po. yeah. So you really wanted, I see you have a knack in kind of like doing these things. I see Yeah, I you're didn't interested. even have to tell you what to do with the camera and you're moving Maybe whoever's you talking. can be You focus on- assistant of Solomon Yeah. from now. Only. I actually like. You Yeah, need to maybe do I it. You want to should have a do career that path long to that, time but ago. maybe I also want to do like something in like writing, like I don't know, like poetry. Or novels. Like I want to be versatile, you know. Po? So yeah, versatile. Yeah. More on art. Baga. Yeah, more on art. Apo, That's why I'm kind of like uncertain, like where like school I want to go in the future Yeah, I can and stuff manage to like not to that. work. So I learned my lesson. Well, thank you so before much, I have, Danielle. I really wish you all the good best. money. And I really think you can, because she said she want to start a blog, so I think you should do it. Oh, yeah, good. I know. I would consider myself an ambivert though, but I hope some of the extrovert side of me like comes out more often, maybe because
like I've taken drama before, so I have the confidence to, and See, I mean, you speak very well. So, and I think I'm sure your projection on the screen with video. Oh yeah, I did a lot of projection in dramas, so Oh. I know well in that area. So good. So maraming salamat. Thank you so much. Nice meeting you, Danielle, and thank you so much, Remy. And we'll see you. Titignan natin kung sino pa pong makakausap natin in the future with regards to Filipinos here in the States. So thank you so much. Any words to our viewers, ma? Have a good day. So maraming salamat po and have a good day and God bless you all. Thank you so much. Bye. Bye-bye.